Sumama sa youth camp ng kanilang simbahan si Jonalyn Andres, 16 anyos, noong December 26 papuntang Quirino, Isabela. Kasama niya ang siyang pamiyembro ng Miracle Life Ministry Incorporation. December 28, pauwi na sana sila ng Pangasinan sakay ang kanilang van. Pero pasado alas 4 ng umaga, sumalpok ang kanilang sasakyan sa isang truck sa Karanglan, Nueva Ecija. Yung van po ang umovertake po, ma'am. Tapos may nabangga po, yung truck po yung nakabangga po sila. Yung driver po, ma'am, patay po. On the spot po napatay po, ma'am. Tapos yung mga kasamahan po nila, ma'am, na yung kamay po, nabali po. Tapos yung isa naman, yung mga paa niya po, yung pastor po namin, may dugo po na sa ulo niya po, ma'am. Ang dalawang sasakyan nawasak at nayupi sa tindi ng banggaan. Ang laman ng van agad naman na narespondihan at nasugod lahat sa isang ospital sa Cabanatuan City. Si Arlene nalaman na lang ang sinapit ng anak noong nasa ospital na ito. Tinatanong ko po kung ating paano yung anak ko, okay lang ba? Okay ate, sabi niya, pero grabe naman papalo po, madam. Ang iniisip ko, ma'am, wala pong masamang nangyari po sa kanila na masyado, ma'am. Yun lang ang dinadalangin ko kay Jesus po noon, ma'am. May malay pa si Jonalyn nang isugod siya sa ospital. Pero malubha raw ang tinamo nito sa aksidente dahil nakaupo siya sa likod mismo ng driver. Nakrack po yung kanyang pan po dito, ma'am. Kaya yun po ang operahan po bukas po, ma'am. Nung dumating na po kami ng kuya niya po, kami na po ang pinaghawak na habang tinatahi yung mga sugat niya po. Iyak po ng iyak, aray ko ng aray. Bukas nakatakdang operahan si Jonalyn at lagyan ng bakal ang kanyang panga. Ang operasyon, aabuti ng 180,000 pesos. Kaya po kumakatok ang pamilya sa inyong mga puso. Ako po, yung nanay po ni Jonalyn Andres, nananawagan po kami na sana po ay tulungan niyo po kami. Marami pong nagmamahal po sa aking anak, ma'am. At kumakapit po kami sa Panginoon, ma'am. Wala pong imposible kay Jesus po, ma'am. Ako po si Mobile Journal Pascual na nagpapaalala na ang bawat may karamdaman ay kailangan din ng kalinga. Ganito karami ang nagpupunta sa Minor Basilica and National Shrine of Jesus Nazarene sa Quiapo. May misa o wala, binibisita na ito ng libo-libong deboto, lalo na tuwing pista ng Jesus Nazareno. May ilan naman na nananatili na lang sa kanilang tahanan para magmisa online. Pero bukod sa pagsisimba, ang ilan ay pinipili pang mag-alay ng donasyon upang makatulong sa pangangailangan ng parokya. Ang kaso nga lang, may ilang peking mga account sa social media na nagpapanggap bilang opisyal na simbahan ng Jesus Nazareno. Marami po sa YouTube ang talamak ng pangungopya, no? Ang ginagawa nila, yung mga lumang misa na ng Quiapo, dahil ito dati ay naka-live at recorded, kinukuha nila at ginagawa nila na ito daw ay live. At sa pamaraan na yon, humihingi sila ng mga donasyon gamit ang kanilang mga personal na GCash, personal na mga Maya account, at iba't ibang mga financial means channels to get funds and to get support and donations. Ang ganitong panloloko, nagsulputan na raw noong nakaraang taon. Kaya abiso na rin ng simbahan na palaging antabayanan ang kanilang mga social media platform para maiwasan ang ma-scam. Bukod dyan, naging paalala rin ni Father Robert upang malaman kung legit ba ang donasyon na nagawa sa simbahan, humingi ng resibo. Usually po ang ating GCash at ang ating Maya account ay nakapangalan sa ating Kura Paroko at Rector, Rufino Siscon Jr. So kung may mga ibang magpadala po sa inyo na iba ang pangalan, automatic po yon. Ito po ay hindi sa Quiapo Church. Masakit man isipin na ultimo ang simbahan ay nagagamit para manloko ng kapwa. Lagi nating itatak sa ating isip na gumawa ng mabuti at mag-ingat saan man tayo magpunta. Mobile journalist Amy Atienza po, hatid ang muka ng balita. Overall champion title secured.
Nakuha yan ni Anton Ignacio after winning in the competitions of the World Grand Prix #1 Waterjet World Series this 2024. At siya ngayon ang nangunguna sa Expert Runabout 1,100 stock category. Hindi na bago kay Anton ang sport na jet ski racing. Kinalakihan niya na kasing nagre-racing ang kanyang tatay. And for Anton, it all started with a simple question from his dad. And then my dad asked me if I wanted to try it for fun. And at first I said no. Kalaunan, sinubukan din ito ni Anton. And just right after his first race, When I realized like I have a future in the sport. with his father as his inspiration, Anton had an objective growing up. I mean, I wanted to beat the expectations or live up to people's expectations. That I can at least match or do better than what he did. Yeah. And so he did. It was an impressive 2024 for Anton after garnering a total of 159 points in the WGP #1 Water World Jet Series 2024. At sa tatlong bansa yan, Poland, United States, at Thailand. The feeling has been great. I've been practicing every week, every month since this year, and I'd say it was all really worth it. 2024 was not just a year of winnings. For Anton, it was also a year of sacrifices. At hindi magiging posible ang lahat ng yan without his support system. It was really tiring. It was no joke. I had to sacrifice a lot of things. I missed a lot of time with a lot of people. I had to sacrifice school for a bit, but I was able to balance everything when I got back. The young athlete not just raced, he made sure to race his way to the top. Sa ngayon, Anton knows the job's not yet done dahil patuloy ang training niya para sa paparating na SEA Games 2025. I just really pushed myself. Like I didn't want to be second or third or behind because I know people have expectations from me. Patunay ang mga batang atletang tulad ni Anton that no matter the waves, no matter the tides, you just ride with it. Hanggang sa di mo na mamalayang, you've made it. Mobile journalist Denise Valdesancho po, hatid ang mukha ng balita.